Handa na po ba tayo? Amen. Okay, sa buklat din natin yung ating Biblia sa Jude 1:1 and 2. Sabi po rito, from Jude, a slaves of Jesus Christ and brother of James, to those who are called, wrapped in the love of God the Father and kept for Jesus Christ, may mercy, peace, and love be lavish on you. Okay, so basbasan ng Diyos ang kanyang salita. Pwede na po tayong umupo. Amen. Okay? So, title po ng pag-aaralan po natin ay, basahin natin po lahat, Slaves of Jesus Christ. Okay? Sabi nga ni Jude, doon po sa text po natin, from Jude, ay slave of Jesus Christ and brother of James. Okay? Kilalanin po natin po si Jude. Sino ba ang Jude po na ito? At sa wikang Tagalog, Judas. Okay? O sa wikang Grego is Judas at din po ata. Sino po ba ang Jude po na ito? May dalawang Judas na apostoles po si Jesus Christ. Sino yung pamilyar na kilala niyong Judas? Judas Iscariot. Yung Judas Iscariot, yun yung nag-betray kay Jesus Christ. At may isa pang Judas na si Judas Tadeos. Okay? So, sino po ba itong Judas po na ito? Ito po ba ay Judas na isa sa mga apostoles? Pero kung papansinin po natin po sa ating text, sabi po, from Jude, a slave of Jesus Christ. Kasi kadalasan, kapag apostles po sila, kapag nag-greet po sila Peter, o kaya si Paul, parati nilang sinasabi, from Paul, an apostle of Jesus Christ, and or slaves of Jesus Christ. Gayon po rin po si Apostle Peter. Pero hindi po sinabi ni Judas po rito na apostle of Jesus Christ. Okay? Obviously, hindi po ito si Judas Iscariot kasi patay na po si Judas Iscariot sa panahon po na ito at hindi po siya makakapagsulat. Bago pa mambitayin po si Jesus Christ, pinatay na ni Judas yung kanyang sarili dahil na-guilty po siya sa kanyang ginawang kasalanan. Binitray niya po si Jesus Christ. Yung po yun si Judas Iscariot. O kaya ito lang kaya ay si Judas Tadeos? Marami sa mga Bible scholars ang naniniwala na hindi rin po ito si Judas Tadeos. Dahil kung siya nga, si Judas Tadeos, yung katulad ng sinabi ko, dapat ginamit niya apostle of Jesus Christ. Pero hindi eh. Ginamit niya slaves of Jesus Christ. Kaya sino ang Judas po na ito? Okay? Sino ang Judas po na ito? Malinaw na hindi si Judas Tadeos. Kasi wala namang binabanggit sa Biblia na may kapatid na lalaki si Judas Tadeos na ang pangalan ay James. Kaya sino ang Jude na ito na may kapatid na James? Okay? So diyan, brother of James. Okay? Pero may isang apostoles na ang pangalan din naman niya ay James. So kilalanin natin si James. Si James ba na isang apostle ay may kapatid na Jude na mababasa po tayo sa Biblia? Sabi sa Mark chapter 3, 16-17, sabi po rito, He appointed 12 to Simon. He gave the name Peter. Anong unang pangalan ni Simon? Ay, anong pangalan ni Peter noon? Simon. To James and his brother John. So, hindi Jude ang pangalan ng kapatid ni James. So, itong Jude na ito, na may kapatid na James, ay hindi talaga yung apostle na si Jude. Okay? O kaya si James, hindi ito yung James na may kapatid na John. Naunawaan po ba natin? Sabi diyan, the sons of Zebedee, he gave the name Boanerges, that is, sons of thunder. Sa pagkatuwid, hindi rin ito si James na apostoles na may kapatid na John,
Kasi ang magkapatid na binanggit ay Jude and Hindi kayo nakikinig. Ano yung magkapatid? Pangalan ng kapatid sa text natin. From Jude, the slaves of Jesus Christ, the brother of James. Huwag kayong mawawala. So, hindi itong si James yung binabanggit niya na apostoles. So, ibang James po ito. Hindi po ito yung James na may kapatid na John na apostoles. Nakukuha ninyo. So, ibang Jude at ibang James po na ito. Ayon sa mga Bible scholars, ang Jude na sumulat po ng Book of Jude ay half-brother po ng ating Panginoong Hesukristo. Nakalaunan ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas at tinawag ang kanyang sarili slaves of Jesus Christ. Mayroon po ba tayong verse sa Biblia na nagsasabi nito? Mateo chapter 13, 53 to 56. Sabi po rito, now when Jesus finished these parables, he moved on from there. Then he came to his hometown and began to teach the people in their synagogue. They were astonished and said, "Where did this man get such wisdom and miraculous power?" So kini-question nila si Jesus Christ. Okay? Yung mga tao, doon mismo sa kanyang sambahayan, doon sa lugar na kanyang kinakalakihan, na sila po ay natulala, sila po ay nabigla, sila po ay nagtaka, saan kinuha ng taong ito ang kanyang great wisdom, dakilang karunungan, and miraculous power. Sabi ng mga tao, isn't this the carpenter's son? Isn't this his mother Mary? And aren't his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? And aren't all his sisters here with us? So where did he get all of this? So nakuha niyo po, maraming kapatid po ang Panginoong Jesucristo sa laman. Si Jesus Christ ay pinanganak sa pamamagitan ng Holy Spirit. Inilagay po siya sa sinapupunan po ni Maria. Nagdalang tao siya sa pamamagitan ng Diyos Espiritu. Nagdalang tao at ipinanganak si Jesus Christ. And after that, kasi mag-asawa si Jose at saka si Maria, nagkaroon pa siya ng ibang kapatid sa ina. Ngunit pa, kung papansinin ninyo, nabanggit po yung James at Judas na magkapatid po dyan. Isa sa pinakaprueba na kung saan si Jesucristo nga ay Diyos. Kasi mismo yung kanyang mga kapatid, mismo yung kanyang mga umaaway sa kanya, mismo yung mga hindi nananampalataya sa kanya, nung kalaunan ay naniwala sa kanya at tinawag yung kanilang sarili na slaves of Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ po ay Diyos. Kung hindi siya Diyos, mismo yung mga kapatid niya ay hindi mananampalataya sa kanya. Kasi may sinasabi po sa Biblia, sa pinakahuling chapter ng Book of John, na marami pang ginawa si Jesucristo pagkatapos niyang nabuhay ng muli for 40 days and 40 nights, na kung ikususulat sa libro ay hindi kayang buhatin ng mundo. Pinakahuling chapter ng Book of John, dyan po yan nakasulat. So si James, si John, and the rest of his siblings, the rest of the family of the members of Jesus Christ, at maging si Maria, mababasa nyo sa Book of Acts, nananalangin sila kay Jesus. Kasi si Jesus Christ po ay Diyos. Yun ang pinakapreba na si Jesus Christ ay Diyos. Nung una, kung babasahin nyo sa Biblia, yung kanyang mga kapatid ay number 1 persecutor din niya. Hindi sila naniniwala sa kanya. Ngunit may nakita sila na kababalaghan na hindi kayang gawin ng tao na nagpapatunay na si Jesucristo nga ay Diyos. At nung huli, si James, si Judas, tinawag ang kanilang sarili slaves of Jesus Christ. Kung tao lang si Jesus Christ,
na parang itinuturing nilang kapatid lamang sa laman, hindi nila tatawagin si Jesus Christ na, hindi nila ilalagay sa kanilang greetings na from Jude, slaves of Jesus Christ. Naunawaan po ba natin? Tulad ni Jude, may sinulat din si James at nauna si James sa kanyang greetings. Parehas na parehas ang sinabi ni James. Sabi ni James, alam niyo po ba ang James sa Tagalog? Santiago, ang layo ano? James sa English, Santiago naman sa Tagalog, ang layo. Sana na lang Jaime, di ba? Pero Santiago daw sabi ng Tagalog. Sabi ng James 1:1, from James, a slave of God and the Lord Jesus Christ to the 12 tribes dispersed abroad. Okay? Sabi ni James, okay, hindi po yan, separate God po si Jesus Christ. Ibig sabihin, there are two titles of God. Parang si Presidente, President of the Philippines, siya rin ay Chief Armed Forces of the Philippines. Kapag i-address mo si Presidente, the Chief Armed Forces of the Philippines and President, and so forth and so on. Amen? At gayon po rin po sa tayo. Halimbawa, i-address ko palimbawa si Brother Alexis to the CEO of Graylex and our dear brethren, Alexis. So, dalawang title, pero iisang tao. So, sinabi po ni James, slaves of Jesus Christ din po siya. Ito po yung magkapatid po na binabanggit po ng Biblia. Ano pa? May iba pa bang patunay na itong si Jude at saka si James ay kapatid po ni Jesus Christ sa laman at tinawag nilang sarili nila na slaves of Jesus Christ. Galatians 1:18-19. Then after 3 years, I went up to Jerusalem to visit Cephas. Okay? Kung di ako nakakamali, si Peter na tinatawag na Simon ay tinatawag din na Cephas. And get information from him and stayed with him 15 days. But I saw none of the other apostles except James, the Lord's brother. Wala akong ibang nakitang apostoles maliban na lamang kay James, the Lord's brother. Sabi po ni Apostle Paul. So, ang laki po ng ebidensya na kung saan ang Jude na ito at ang James na ito ay ang kapatid ng ating Panginoong Jesucristo at tinawag nila ang kanilang sarili na slaves of Jesus Christ. Okay? Hindi lang sila. Hindi lang si Jude at hindi lang si James. Maging si Apostle Paul ay tinawag niya ang kanyang sarili na slaves of Jesus Christ. Sa Romans 1:1, sabi po ni Apostle Paul, from Paul, a slaves of Christ Jesus, called to be an apostle. Okay, ano pa? Philippians 1:1, from Paul and Timothy, slaves of Jesus Christ. Okay? So tinatawag po nila slaves of Jesus Christ. Kung kikilalanin po natin si Apostle Paul, siya po ay napakatalino at siya po ay lumaki kay Gamaliel at siya po ay may Roman citizenship. Sabi niya, kung may pagmamalaki, higit na ako, may marami akong may pagmamalaki. Kasi lumaki ako bilang isang Pariseo. Sabi ni Apostle Paul, ngunit ang pinagmamalaki ko ay hindi yung aking pinag-aralan, ang pinagmamalaki ko ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang kanyang pinagmamalaki. Tinawag niya ang kanyang sarili. Gaano man kataas ang kanyang naabot, slaves of Jesus Christ. Itong mga taong ito at marami pang iba na naging slaves of Jesus Christ from all walks of life, may fishermen, may mayaman, may negosyante, lahat po sila ay naging alipin or slaves of Jesus Christ nung makilala po nila ang ating Panginoong Jesucristo. So, paano ba yung slavery? Itong slavery po na ito ay nawala at inalis noong 1948 sa United Nations. Okay? Nawala po ito. Pero noong unang panahon, mayroon talagang slavery.
mayroong slavery noon, ang tawag po sa kanila, may 4 na klase: chattel slavery, bonded slavery, forced labor, at saka sexual slavery. Ito, may sa sexual slavery, mayroon pa yan ata ang ngayon. Sex slaves ang tawag po nila. Okay, nakikita ko po yan doon po sa Dubai. Okay? So, ano po ba yung bonded slavery? Ang bonded slavery, ang chattel slavery. Okay, chattel slavery muna. Ang chattel slavery, yung mga slaves po noong unang panahonan, ibinebenta po sila sa marketplace, binibili po sila, at kapag nabili po sila, sila po ay property ng nakabili po sa kanila. Turing po sa slaves pag-aari. Yun namang bonded slavery, kung minsan nakakautang po sila at hindi po sila nakakabayad, ang ginagawa po ng mga tao, maging noong una pa man, para makabayad sa kanilang pagkakautang, binibigay nila yung kanilang anak na babae o kapatid na babae para maging slaves doon sa pinakautangan bilang pangbayad sa utang. So pagiging slaves po noon, yung idea po ng pagiging slaves, yung iba, may tanikala po sila rito po sa paa. Okay, may tanikala po sila, may shackle, may bola, para hindi po sila makatakas. Ibig sabihin ng pagiging slaves ay walang pinagkaiba sa pagiging prisoner. Sabi po rito, kapag slaves, nagkakaroon po ng loss of freedom of movement and legal rights. Okay, next slide. Para mas makita po natin. So ayan, binibenta po sila. Nagkakaroon po sila ng loss of freedom of movements and legal rights. Okay? Kaya nung sinabi po ni Jude, nung sinabi po ni James, nung sinabi po ni Paul, and the rest of the apostles, we are slaves of Jesus Christ, ang nakatatak sa kanilang isip na idea ng pagiging slaves, they will lose their freedom and they will lose their rights as a human being. At ini-o-offer nila ang kanilang sarili kay Jesus Christ bilang slaves. Magmula sa kanilang sariling kagustuhan, ini-o-offer nila yung kanilang sarili kay Jesus Christ. Ano ba yung kanilang nakita? In order for them to offer their life to Jesus Christ and in order for them to lose their freedom. Ano kaya? Nauunawahan po ba natin? Pero bakit nila ginawa na isinuko nila ang kanilang kalayaan at karapatan bilang tao sa ating Panginoong Jesucristo? Sinuko nila kasi nga slaves po sila. Yung idea of slaves nandun sa kanilang kaisipan. Gusto niyong malaman kung ano ang sagot? Dahil sa higit na mas mabuti na maging alipin ni Jesucristo kaysa maging alipin ng kasalanan. Dahil noon, alipin sila ng kasalanan. Hindi lang sila, tayong lahat ay alipin ng kasalanan. Sabi ni Jesus Christ, John 8:33-34, sa kanya'y kanilang isinagot, kami binhi ni Abraham at kailanman hindi kami naging alipin ni numang tao. Paano mo sinasabi? Paanong sinasabi mo kayo'y magiging laya? Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nakakasala ay alipin ng kasalanan. Ang bawat nakakasala ay alipin ng kasalanan. Kapag isa kang alipin ng kasalanan, bihag ka nito ng kasalanan, na kahit anong gawin mo, magtataka ka, bakit hindi ka makawala sa kasalanan. Kahit 10 New Year's resolution pa yung gawin mo, kasi bihag ka ng kasalanan, alipin ka nito, ito yung sinusunod mo, ito yung tinatalima mo, alipin ka ng kasalanan. Naunawahan po ba natin? So maging ako, pwede kong sabihin sa sarili ko, sa panahon po ngayon, in this moment,
Sa panahon po ngayon, I am a slave of Jesus Christ. At dahil slave po ako ni Jesus Christ, actually, I am also your slave. But I am also your leader because you are all slaves of Jesus Christ. So I am a slave leader. I am leader of the slaves of Jesus Christ. Amen? Sa ibang word, ang tawag po ng slaves ay servant. I am a servant leader. Okay? I am your slaves. At ang pinaka-example po natin po dyan, na naging unang slaves, ang sabi po ng Biblia, at siya, bagamat siya ay may katangihang Diyos, hindi niya ilalintana ang kanyang pagka-Diyos at ang niyo siyang alipin. Sino po yon? Jesus Christ. Kaya nung guhugasan ang paa ng mga apostoles, sabi ni Peter, hindi nga ako karapat-dapat. Lord, huwag mo hugasan yung paa ko. Sabi ni Jesus Christ, kung hindi mo pa huhugasan yung paa mo, hindi ka kabilang sa aking kaharian. Andiyan pa po ba tayo? Si Jesus Christ ang unang naging example ng slaves. He was the slaves of righteousness. Nagbigay siya ng example po sa atin kung paano maging slave po ng ating Panginoon. Okay? Slaves. Tayo po ay slaves. Paano natin malalaman na ang tao ay alipin ng kasalanan o alipin ni Kristo Jesus? Basahin natin. Romans 6:16. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang iyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo'y mga alipin na iyong tinatalima? Maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging sa pagtalima sa pagiging matuwid. Ano yung binasa natin? Sabi po dyan, kung saan daw po natin inihahandog yung ating sarili bilang pagkaalipin upang tumalima. Kapag tumatalima tayo sa kasalanan at ayaw nating makawala sa kasalanan, in every day of our life we are living in sin, sa kanino tayo alipin? Sa kanino ba tayo tumatalima? Sa kasalanan. Hindi tayo alipin ni Jesus Christ. Pero kapag alipin po tayo po ni Jesus Christ, kay Jesus Christ tayo tumatalima. Malalaman mo yan. When you are a slaves of Jesus Christ, kahit na ayaw mo, susundin mo si Jesus Christ kasi alipin ka ni Jesus Christ. Hindi mo na pinapairal yung gusto mo. Alipin po tayo po lahat ng Panginoon. Ngunit, siguro, sa iba, ang kanilang pagkaalipin ay 1/4. Yung pagkaalipin ng iba is 1/2. Yung other half, saan sila alipin? Saan ba sila tumatalima? Ikaw lang ang makakasagot niyan. Amen? Pero sa Diyos, you cannot serve two masters at the same time. Ang Panginoon, ang tawag po sa mga alipin, tawag nila sa kanilang master nung unang kapanuhunan ay Lord. Kasi ang meaning po ng Lord is master. You cannot serve two masters at the same time. Either you will hate the other or you will love the other. Let us make sure that our master is our Lord Jesus Christ. Luke 6:46, nung sabi ng Panginoon, bakit mo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, ngunit hindi mo naman ginagawa ang aking sinasabi? Kaya siguraduhin natin, if we call ourselves slaves of Jesus Christ, let us follow our Master. Do not follow me. Hindi si Pastor Alex, I am also a slave. I am just a leader of the slaves of Jesus Christ. Yun ang responsibilidad ko. Let us all be slaves of our Lord Jesus Christ. Amen? Ang rason kung bakit sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang gumagawa ng kalooban ng Ama na nasa langit, ay dahil yung mga tumatawag ng Panginoon na yun, ay hindi nagpapaalipin sa ating Panginoong Jesucristo.
Hindi nila kinikilala na ang Panginoong Kristo, bagamat tinatawag nila ang Panginoong Kristo ay Lord, hindi sila nagpapakaalipin kasi hindi nila ginagawa ang kalooban ng Ama na nasa langit. Pinalaya na tayo ng Panginoong Kristo sa pagkaalipin ng kasalanan, kaya't sa Kanya lang tayo tumalima. Pinalaya na po tayo. Okay? Romans 6:17-18. Sabi po rito, but thanks be to God that though you were slaves to sin. Sabihin, you were is past tense. Naging alipin tayo ng kasalanan noon. You obeyed from the heart the pattern of teachings you were entrusted to, and having been freed from sin, you become slaves to righteousness. So alipin po tayo ng kasalanan ngayon. Dahil sumusunod na tayo sa ating Panginoong Kristo, we are now slaves of righteousness because we are slaves of Jesus Christ. For the righteousness of God is Jesus Christ. Nandun po yun sa book of Romans chapter 10 verse 4. The righteousness of God is Jesus Christ. Amen? Pinalaya na tayo. Sabihin mo sa katabi mo, pinalaya ka na pala. Amen? Parang seryoso tayo. Seryoso tayo, kaya kumanta po tayo kanina para maunawaan natin, malaya, malayang, malayang, malaya. Saan tayo naging malaya? Malaya tayo to worship Jesus Christ. Malaya tayo nang nakawala na tayo sa kasalanan, na sumunod sa kalooban ng Diyos. Dati hindi natin magawa, na ngayon malaya na tayo. Wala nang tanikala ang dyablo sa atin. Kaya natin gawin kasi malaya na tayo. Kailangan lang gawin natin. Kailangan lang piliin natin to be slaves of Jesus Christ, not to be slaves of sin. Kapag sinabing slaves, nakatali ka sa pagsunod at pagtalima kay Jesus Christ. Katulad din ng ibang slaves na hindi perpekto, slaves dito sa lupa, nagkakamali po sila, pero hindi naalis ang kanilang posisyon ng pagiging slaves. Nauunawaan po ba natin? We are all slaves in Jesus Christ. We can always commit mistakes, yes. But we are still slaves of Jesus Christ. Yung mistakes po natin ay hindi magdi-define sa atin na hindi tayo karapat-dapat po sa Diyos. Nandiyan po ba tayo? We are all slaves of Jesus Christ. Sa kanino tayo gustong maging slaves? Kapag slaves po tayo sa kasalanan, we are separated from God. For the wages of sin is death. Yung pagiging alipin ni Jesus Christ naman, sabi po doon, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, that you will have everlasting life. Kakaroon tayo ng everlasting life. And we will be with God forever and ever. At hindi po tayo mapupunta doon sa description po ng hell. Mapupunta po tayo po doon sa description ng langit. Description ng langit na kung saan wala nang lungkot, wala nang hirap, wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala na si Diablo. Wala na lahat ng mga gawa ng Diablo. Lahat po tayo ay magiging alipin na lamang po ng Diyos at pupurihin natin ang Diyos araw at gabi, forever and ever. Amen? Magiging masaya. Magkakaroon po tayo ng everlasting life. So let us choose whom we are going to serve. Sinabi yan ng Panginoon, choose whom you will serve. Choose whom you will serve. But as for me and my family, I will serve the Lord. So conclusion, ang Panginoong Kristo ay nagkatawang tao para ibinilang niya tayong kapatid at maging karapat-dapat na manunubos sa ating pagkaalipin sa kasalanan. Sa Kanya tayo magpakaalipin at hindi sa kasalanan. Ang pagiging alipin ni Kristo Jesus ay tinatawag na mapalad dahil pagkakalooban niya ito ng papurit kaligtasan sa Kanyang muling pagparito. Mateo 24:45-46, who then is the faithful and wise slave, whom the master has put in charge of his household, to give the other slaves their food at the proper time? Ibig sabihin, naglilingkod sa ubasan ng Panginoon. Slaves.
Blessed is that slaves whom the master finds at work when he comes.